Hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Isang mapagpalang araw na naman dyan sa aking mga subscribers at mga viewers sa video nito. Isang kwento na naman ang tampok ko ngayon. Ito ay pangkasalukuyang kaganapan. Ito ay tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. Paano nga ba siya nagsimula? Sa content na ito ay balikan ang mga pangyayari sa buhay ni Pastor Kibuloy at ang kanyang tinatag na simbahang Kingdom of Jesus Christ. But before we start, humihingi ako sa inyong suporta by subscribing and following. Ito po ay ang Yung Dagat Stories left untold by the Ruthless YouTube channel. Maraming salamat po. Si Apollo Carion Kibuloy, ipinanganak noong April 25, 1950, ay isang pastor na Pilipino at pinuno ng simbahang Restorationist na nakabase sa Pilipinas, na kilala bilang Kaharian ni Heso Kristo. KJC o KOJC. Dati isang miyembro ng United Pentecostal Church, itinatag niya ang KOJC noong 1985. At nag-claim na siya, ang hirang na anak ng Diyos, at ang may-ari ng universo. Kilala rin siya sa kanyang inisyal na TACQ. Si Kibuloy, ang nagtatag ng broadcasting network na Sunshine Media Network International, SMNI. At malapit na kaibigan ni Rodrigo Duterte, ang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas. Siya ay nasa listahan ng pinaghahanap ng Federal Bureau of Investigation matapos siyang kinasuhan ng Central District ng California at mga kasabwat para sa pagsasabuatan sa sex at human trafficking, pandaraya sa kasal, pamimilit, money laundering, cash smuggling, at iba pang mga kaso. Matapos tanggihan ang mga pagtatanong ng gobyerno sa mga umano'y paglabag sa karapatang pantao, isang warrant of arrest ang inilabas ng Senado ng Pilipinas noong March 19, 2024. Si Apollo Carion Kibuloy ay isinilang sa Davao City sa mga magulang na Kapampangan na sina Jose Kibuloy Iturla at Maria Carion Iquinto. Ang pinakabata sa 9 na anak, ang kanyang mga magulang ay mga katutubo mula sa Lubao, bago lumipat pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Noong 14 na edad, nagkaroon siya ng kanyang unang espiritual na pangitain. Nakita niya ang mga karanasan sa Panginoon, kung saan ang mundo ay naging isang mangkok ng apoy. Nakikita rin ang mga pangitaing na ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay magdurugo bago dumating ang dakila at ang araw ng Panginoon na may katagang. Kung hahanapin ninyo ako, ay masusumpungan ninyo ako sa aking daan. Sa kalaunan ay tinukoy ni Kibuloy ang mga pangitain bilang ikalawang pagdating ni Jesus. Si Apollo Kibuloy ay walang balak na maging isang mangangaral. Sa halip, gusto niyang maging isang maritime engineer at isang piloto. Ngunit pinili niyang mag-aral ng Ab Theology sa United Pentecostal Bible Institute, na kalaunan ay kilala bilang Apostolic Center for Theological Studies, o ACTS, nagtapos noong 1972. Sa kadahilanang nag-aalok, ang kolehiyo ng Biblia ng libreng board, at mga pagkain, ganap na bayad sa mga bayarin sa paaralan, at libreng sakay sa papuntang Maynila. Matapos makakuha degree, nagpatuloy siya sa pangangaral, para sa UPCT, at nakuha ang palayaw na preaching machine. Siya ay ipinadala ng simbahan upang maglingkod bilang isang kinatawan sa Seoul, South Korea. Para sa International Youth Corps World Conference, ang mga delegasyon ay mula sa Amerika at Canada, siya lang ang Asian. Noong 1974, pinili din ng grupo si Kibuloy na maging pambansang pangulo ng kabataan ng UPCP. Noong 1979, inalis ng UPCP si Kibuloy dahil sa pakikisama niya sa isang mangangaral na nagngangalang Major Sanchez. Si Major Sanchez ay itinuring na out of bounds ng mga pastor ng UPCP sa Davao bago ang kanyang engagement. Nang maglaon, muling nag-apply si Kibuloy, nagpahayag ng panghihinayang sa pagkakamali at tinanggap muli sa UPCP. Noong 1980, si Kibuloy ay hinirang na pastor ng simbahan ng Agdao. At unti-unti niyang ibinalik ang kanyang katayuan bilang isang mabuting tagapagsalita. Noong September 1, 1985, bago ang nakatakdang pagpupulong, kasama ang 10 distrito ng UPCP, nilisan ni Kibuloy
kasama ng kanyang mga tagasunod, ang simbahan ng Agdao. At sinimulan ang kanilang simbahang denominasyon, ang Kaharian ni Hesukristo, ang pangalan sa ibabaw ng bawat pangalan. O, the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Ang Kaharian ni Hesukristo, Kingdom of Jesus Christ, Church. Noong September 1, 1985, itinatag ni Kibuloy, ang Kaharian ni Hesukristo. Ang pangalan sa ibabaw ng bawat pangalan, na kumikilos bilang executive pastor, at pinuno nito. Umani ng Batikos, ang kanyang pag-aangkin na, hirang na anak ng Diyos, nagsimula siyang mang-aral sa mga squatter area ng Villamor, Agdao, na may 15th members lamang. Ang kanilang pangunahing katedral, ay matatagpuan sa tabi ng Francisco Bangoy International Airport, sa kahabaan ng Carlos P. Garcia National Highway, sa Buhangin, Davao City. Sinasabi ng simbahan, na mayroong higit sa 4 milyon na tagasunod sa lokal, at 2 milyon sa ibang mga bansa. Ipinahayag ni Kibuloy, na siya ay nagtataglay ng mga supernatural na kakayahan, at dapat na magpasalamat ang mga tao sa kanya, sa pagwawakas sa mga lindol sa Cotabato, noong 2019, sa kanyang utos. Sa panahon ng pandemya ng COVID-19, inangkin ni Kibuloy, sa kanyang YouTube channel, na ang paglitaw ng variant ng Omicron ay sanhi ng kanyang mga kaso mula sa US, at ang negatibong kritisismo mula sa publiko. Inaangkin niya na ang virus ay titigil kung mapalaya siya mula sa kanyang mga hinaharap na kaso. Itinatag ni Kibuloy, ang Jose Maria College, noong 2000, na pinangalanan ng institusyon sa pangalan ng kanyang mga magulang. Kasalukuyan silang nag-aalok ng higit sa 30 mga programa, mula sa basic, grade school education, specialized medicine, at law programs, hanggang sa TESDA-accredited vocational courses. Itinatag ng simbahan, ang Suarez Sug Network Corporation, SSMC, kadalasang tinatawag na Sunshine Media Network International, SMNI, kung saan si Kibuloy ang pinuno nito. Ang network ay nagsilbing opisyal na platform ng media ng KOJC. Bago itatag ang SSMC, gagamitin nila ang mga kasunduan sa mga lokal na istasyon ng radyo sa Davao, DXDC at DXUM upang mag-host ng kanilang mga lokal na programa tulad ng pagsusi sa kamatooraan, Searching for Truth, o paghahanap ng katotohanan, at iba pa. Noong 1991, gumamit sila ng mga block time na kasunduan sa mga istasyon ng IBC at ABS-CBN sa buong Visayas at Mindanao upang aidebu ang kanilang unang palabas sa telebisyon na The Hour of Truth. Noong halalan noong 2004, sinuportahan ni Kibuloy ang hangarin ni Gloria Macapagal Arroyo sa pagkapangulo at isang regular na termino. Sinuportahan ni Kibuloy ang kampanya ni Gilbert Teodoro sa pagkapangulo sa Pilipinas noong 2010. Suportado ni Kibuloy si Mar Rojas sa kanyang bid para sa pagka-vice-presidente. Sinuportahan ni Kibuloy at ng mga tagasunod ng Kingdom of Jesus Christ si Senador Alan Peter Cayetano, ang running partner ni Davao City Mayor Duterte sa kanilang presidential bids. Noong 2022 elections, inendorso ni Kibuloy ang kandidatura ni Bongbong Marcos na tumatakbong presidente. Sinuportahan din niya ang kanyang vice presidential candidate na si Sara Duterte. Isang dating miyembro ng relihiyon, isang ginang ang nagsampa ng kaso laban kay Kibuloy at sinasabing hawak at na-brainwash nila ang kanyang anak na babae na 19 na edad laban sa kanyang kalooban nang siya ay sumapi sa relihiyon noong 2004. November 11, 2021, ang mga taga-Osig ng Central District ng California ay nagsampa ng sakdal laban kay Kibuloy at sa maraming matataas na opisyal ng simbahan. Sa mga bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng human at sex trafficking, money laundering, pandaraya sa imigrasyon, at iba pang mga pagkakasala. Sinasabi rin ng mga taga-Osig na ang mga taga-sunod ay pinilit ng mga administrador na manghingi ng mga pondo. Ang ilang mga taga-sunod ay sexual at pisikal na inabuso ni Kibuloy at iba pang mga administrador ng simbahan sa ilalim ng pagkukunwari ng pag-iwas sa walang hanggang pagsumpa. February 5, 2022, naglabas ang Federal Bureau of Investigation
ng wanted poster para kay Kibuloy. Si Kibuloy ay pinarusahan ng US Department of State and Treasury noong December 10, 2022 dahil sa matinding paglabag sa karapatang pantao at katiwalian. Ang Executive Order 13818 ng US Global Magnitsky Act ay nagsilbing batayan para sa pagpapataw ng mga parusa. Sa loob ng kanyang relihiyosong organisasyon, siya ay inakusahan ng sexual na pang-aabuso sa mga batang babae na menor de edad at trafficking sa kanila. Bilang paunang yugto sa proseso ng extradition, naglabas ng utos si Terry J. Hatter Jr. noong March 1, kasalukuyan ng warrant of arrest na hiniling ng US Department of Justice Criminal Division. February 21, 2024, sinabi ni Kibuloy, sa halos 40 minutong audio recording, na nagsabwatan ng US, si President Bongbong Marcos, at First Lady Liza Araneta Marcos. Sa isang balak na pagpatay sa kanya, na nagtulak sa kanya na magtago, para sa kanyang kaligtasan. Sinabi ni Kibuloy na ang FBI, ay naglagay ng $2 million na pabuya sa kanya, para ang kanyang reputasyon, ay siraan. At na siya ay inoosig, dahil sa kanyang relasyon sa pamilyang Duterte. Philippine Justice Department case. Kinasuhan ng DOJ, sina Kibuloy at kapwa-akusado, na sina Jacqueline W. Roy, Crescente Canada, Paulina Canada, Ingrid C. Canada, at Sylvia Semañez, ng child abuse at human trafficking noong March 19, 2024. Kinasuhan si Kibuloy ng mga kaso ng qualified human trafficking. Ang iba pang mga kaso ay isinampa din sa Korte ng Davao. Walang piyansang inirekomenda para sa mga kaso. Ang Davao Regional Trial Court Branch 12 Family Court, sa isang order na may petsang April 1, kasalukuyan, ni Judge Dante Baguio, ay tumanggi na ipagpaliban ang agarang pagpapatupad ng warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy, at 5 iba pa, para sa child abuse at sexual abuse. Noong April 3, isinailalim ng NBI sa kustudiya nito ang 3 akusado matapos maaresto sa Barangay Tamayong. Si District Cal-Inan Chairman, Crescente Canada, habang kusang sumuko, ang mga kasama ng KOJC Church na sina Paulina Canada at Sylvia Semañez. Dahil sa di umano'y paglabag sa mga pamantayan ng komunidad, kinansela ng YouTube ang channel ni Kibuloy noong July 21, 2023. Gayun din, noong Hulyo kasalukuyan ang serbisyo sa pagbabahagi ng video na nakabase sa China na TikTok. Sumusunod din sa mga parusa ng US, ay nagban sa account ni Kibuloy. Noong August 17, ngayong taon, ipinagbawal ang mga account ni Kibuloy sa mga platform ng social media na pagmamay-ari ng Meta na Facebook at Instagram, kasunod ng reklamo mula sa hindi kilalang pinagmulan. Hindi ninyo ko mahuhuli ng buhay maliban kung ibigay ninyo ang garantiyang hinihiling ko sa inyo. Hanggang dito na lang ang kwentuhan natin kay Pastor Kibuloy na ayon sa kanya ay hindi siya magpapahuli na buhay at malamang andito pa rin siya sa Pilipinas. At lagi na lang nating tatandaan na hindi ang relihiyon ang magsalba sa atin. Kahit araw-araw ka pang magsimba at kasamaan man lang ang ginagawa mo ay sa impyerno pa rin ang iyong bagsak. Kahit hindi ka nagsimba at mabuti naman ang inyong mga ginagawa, walang panlilin lang sa kapwa ay malamang makapasok ka pa rin sa langit. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Ito ay Yung mga stories left untold in the root of this struggle. Hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako.